Mahirap ang maging antingero. Hindi lahat kaya ang sakripisyong kasama nito at mas kaunti lang ang may paninindigan na alagaan ng tama ang ganitong klaseng biyaya. Sa mundo namin, bago ka pa man maging tagapangalaga o tagapagtanggol ng mga tao, susubukan ka muna ng matinding tukso ng demonyo. Yung tipong papipiliin ka kung mananatili kang nasa panig ng liwanag o kakapit ka sa dilim. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng mga nakikinig dito sa channel nyo. Ako po si Lucas, isang antingero na may gabay ng San Benito. Ipinadala ko po ang kwentong ito hindi lang para manakot, kundi para magbigay din ng aral sa mga mahihilig sa mga kwentong kababalaghan. Ang maririnig niyo po ngayon ay hindi lang basta bakbakan ng aswang at tao. Tungkol ito sa bigat ng responsibilidad, katrayduran at sa tindi ng sakripisyo na kailangang gawin ng isang tulad ko para lang mailigtas ang nakararami. Ako po ulit si Lucas. At ito ang aking kwento. Ilang oras na akong nakatambay sa ilalim ng isang puno sa gitna ng kagubatan. Nangangawit na ang mga binti ko sa pagkakatayo. Ngunit hindi pwedeng umalis at hindi pwedeng mainip dahil nararamdaman kong umiinit na naman ang suot kong medalyon ng San Benito. Isa lang ang ibig sabihin nito, may aswang o masamang elemento sa paligid. Maya-maya, may narinig akong mahihinang yabag. Hindi ito galing sa isang hayop o halimaw. Alam ko ito dahil isa sa kakayahan ko ay marunong akong makakilala ng tunog ng mga paa sa lupa. Lumingon ako sa gawing kanan ko, sa likuran ng mga matataas na palumpong ng damo, at mula doon ay may figura na dahan-dahang lumalapit. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala kung sino ito sa tulong ng sinag ng buwan. JJ? Hey, Kuya Lucas! Tumigil siya at nagkamot ng ulo bago lumapit sa akin. Hindi talaga ako makapaniwala na sinundan ako ng nakababata kong kapatid na si JJ. Pero hindi na rin bago yun sa akin dahil likas na talaga sa kanya ang pagiging makulit, mausisa at hindi mapakali sa bahay. At isa pa, ay palagi siyang naghahanap ng atensyon, palibhasa ay bunso. Bagamat hindi na bago sa akin ang ganong ugali, ay hindi ko pa rin napigilang mainis. Hinawakan ko siya ng maigpit sa kanyang braso. Agad kong tinignan ang paligid para makasigurong walang ibang nakapansin o nakasunod sa kanya. Ikaw talaga, anong ginagawa mo rito? Sinundan mo ba ako mula sa bahay, ha? Oo kuya. Gusto ko kasing sumami. Palagi ka na lang kasing umaalis sa gabi. Gusto kong malaman kung anong ginagawa mo rito. Para malaman ang ginagawa ko. Bakit? Ano bang ginagawa ko, ha? Aba, malay ko sa'yo kuya. Ikaw lang nakakaalam nun. Ay nako, ang kulit mo talagang bata ka. Dapat di ka na sumunod dito. Delikado dito sa gubat. Hindi ito lugar ng mga batang katulad mo. Hindi na ako bata kuya. Saka hindi naman ako mapapano dito eh. May proteksyon ako, tignan mo oh. Ipinakita niya sa akin ang kanyang mga kamay. Nakita kong may hawak siyang punyal. Akin ang punyal na yon. Bigay ito ng aking guro at matagal ko nang itinago. Ikaw JJ, bakit ba ang kulit-kulit mo? Akala mo ba laro-laro lang to, ha? Maraming mababangis na hayop dito sa gubat. Hindi sapat yung punyal na hawak mo. Malalapa ka dito ng mga baboy mo o mga asong ligaw. Eh bakit ikaw kuya?
Alam mo palang delikado dito pero bumabalik-balik ka naman po dito. Ano po ba kasing ginagawa niyo dito? Saka, bakit niyo po dala yung mga pana mo? Manguhuli ako ng maiuulam natin para bukas. Nag-aabang ako ng baboy damo at usa. Kaya ikaw, makakagulo ka lang dito eh. Baka mamaya makatakas pa ang mga hayop dahil sa ingay mo. Manguhuli ka sa gabi, kuya? Eh ano ba dapat? Pwede naman po sa umaga. Mas makikita mo yung hayop sa umaga. Tignan mo oh. Paano po kayo makakahuli dito kung ang dilim-dilim ng paligid? May tinatago ka sa akin, no? Aminin mo na, kuya. Sa mga sandaling ito, ay muntik ko nang mabatukan ang kapatid ko. Kaya lang, ay natigilan ako nang biglang uminit ng gusto ang aking medalyon. Ibig sabihin, ay may malapit na panganib. Wala na akong oras para makipagtalo pa sa batang ito. At wala na rin akong oras para pabalikin siya sa baryo ng mag-isa. Mas delikado kung maglalakad siya pauwi nang wala siyang kasama. Agad ko siyang hinila ulit at pinagtago sa aking likuran. Aray ko! Kuya, bakit ba? Huwag kang maingay. May paparating. Saka huwag kang aalis sa tabi ko ha. Naiintindihan mo ba? Tumango si JJ ng mabilis. May malaking ngiti sa labi niya. Hindi niya alam ang tunay na panganib na pinasok niya. Akala niya ay isang simpleng pangangaso lang ang gagawin namin. Ilang sandali pa, isang malinaw na kaluskos ang aming narinig mula sa di kalayuan. Sa bandang unahan namin, gumalaw ang matataas na damo. Agad kong hinawakan ng maigpit ang aking pana. Hinila ko ang palaso. Itinutok ko ang aking pana at palaso sa direksyong yon. Hinintay kong lumabas ang target at biglang bumulaga ang isang malaking baboy ramo. Maitim ang balahibo nito at may matutulis na mga pangil. Nagliliyab sa pula ang kanyang mga mata. Tumutulo din ang mabaho at malagkit na laway mula sa kanyang bibig. Nanlamig ako nang mapansing nakatitig ang baboy ramo sa bandang likuran ko. Nakatingin ng halimaw kay JJ. Siya ang punteriya ng aswang. Isang aswang na nagkatawang baboy ramo para makapanakit o makapambiktima ng mga taong walang kalaban-laban. JJ, huwag kang aalis sa likuran ko ah. Humapit ka lang na maigpit sa damit ko at sumabay ka sa bawat galaw ko. Huwag kang tatakbo palayo, maliwanag ba? Oo, kuya. Baboy na ba talaga yan, kuya? Bakit ganyan ang itsura niya? Saka bakit ang pula ng kanyang mga mata? Wala ka ng maraming tanong. Basta delikado yan. Iwasan mo lang ang bawat damba niyan. Ako ang bahala sa atake. Sige, kuya. Pero kuya, ano ba kasi talaga yan? Aswang yan, no? Kunwari baboy damo, pero aswang naman pala. Teka, alam mo yun? Kailan ka pa natutong kumilala ng aswang? Kuya naman eh. Di ba alam mo naman na mahilig ako magbasa ng mga lumang comics at manood din TV? Sabi doon, kapag ang hayop daw ay may pulang mata at amoy nabubulok na karne, aswang yun na nag-transform. Ganun? Sige, basta. Humawa ka na lang sa akin at tandaan mo yung sinabi ko sa'yo ha. Huwag kang loloko-loko at tayo ang gagawing ulam yan, panigurado. Maya-maya pa, biglang sumugod ang baboy ramo. Napakabilis nito. Parang kidlat na sumugod sa amin ng kapatid ko. Mabilis akong umiwas nang dambahin kami ng aswang. Niyakap ko si JJ para protektahan ang ulo niya habang nagpapagulong-gulong kami sa matigas na lupa. Ramdam ko ang pagtama ng mga ugat ng puno sa likod ko. Pero wala akong pakialam sa sakit. Kailangan kong mailayo si JJ sa nagngangalit na pangil ng aswang. Agad akong bumangon at hinila si JJ patayo. Diyan ka lang sa likod ng puno ah. Huwag kang titingin. Ipikit mo ang mga mata mo. Hindi ako pipikit, kuya, tutulungan kita. Ako magiging pangatlo at pang-apat na mata mo. Muli kaming hinarap ng aswang. Pero sa pagkakataong ito, habang naglalakad siya,
ay paunti-unting humahaba ang mga binti niya. Naglalagutukan ang mga buto niya na parabang mga tuyong sanga na binabalik. Ang itim na balahibo ay naging tila balat ng tao na kulay abo at puno ng mga naglalakihang ugat. Agad kong binanat ulit ang palaso at pinakawalan. Tumama ito sa hita ng aswang, pero imbis na matumba, mas lalong bumilis ang pagbabago nito. Nakatayo na ito sa dalawang paa at nakita ko ang anyo ng isang matandang babae na may mahahabang kuko at pangil. Nakasusulasok ang amoy nito at meron din siyang mapulang mga mata na animo ay bolang apoy. Mabilis na lumundag ito sa hangin. Target niya ang leeg ko. Sinalubong ko ang aswang gamit ang hawakan ng aking pana para harangin ang mga kuko niya. Nagkatitigan kami ng halimaw. Ang baho ng hininga niya, amoy imbornal at nabubulok na bangkay. Malakas siya at aaminin kong medyo nadadaig niya ako, kaya naman nailapat niya ang kanyang mga kuko sa aking balikat. Ramdam ko ang pagbaon ng mga ito sa balat ko at ang mga pangil niya ay ilang pulgada na lang mula sa leeg ko. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para pigilan ang paglapit ng mukha niya, pero nahihirapan ako. Unti-unting bumibigay ang braso ko. JJ, tumakbo ka na! Umalis ka na rito! Bilisan mo! Sinabi ko yon dahil kinakabahan ako. Ayokong dumating ang oras na baka magapi ako ng aswang at pati ang kapatid ko ay kanyang saktan. Pero hindi sumagot si JJ. Akala ko ay tuloy na siyang binalot ng takot habang nakatago sa likod ng puno. Pero biglang nanlaki ang mapupulang mga mata ng aswang. Nawala ang puwersa ng pagkakadiin ng kuko niya sa akin. Dahan-dahang lumuwag din ang hawak niya sa aking pana hanggang sa tuluyan na siyang bumitaw at bumagsak ng patihaya sa lupa. Napaatras ako dahil sa gulat sa nangyari. Doon ko nakita si JJ na nakatayo sa harap ko at pinagitnaan namin yung aswang. Namumutla siya, nanginginig ang katawan niya, pero ang magkabila ang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa punyal. Ang talim nito ay basang-basa at puno ng malapot na itim na dugo. JJ? Sabi ko sa'yo, kuya hindi na ako bata. Kaya ko nang tumulong. O di ba? Hindi lang ako naging mata mo, kundi naging sandata rin laban sa aswang. Ang galing ko, di ba, kuya? Hindi, Lucas. Hindi mo pwedeng gawin yun. Mapapahamak ka. Nakita kasi kitang hirap na hirap kaya tinulungan na kita. Di mo ba alam na marunong akong pumatay o magpahina ng aswang? Talaga? Paano? Di ba nga nanonood ako ng horror, kaya alam ko kung saan ang weak point ng mga aswang na yan. Kita mo naman yung ginawa ko kanina, di ba, kuya? Ang galing ko, di ba? Oh, hero mo na ako ngayon, ha? Hero? Ang sabihin mo, kumuntikan ka na maging kwento. Pambihira ka talaga, oh. Paano kung lumingon yan? Paano kung naramdaman ka niya at naabot ka niya, di patay ka? Huwag mo nang uulitin yun, ha? Papatayin mo ko sa nervyos na bata ka, Kuya, wala kang dapat na ipag-alala. Tignan mo, tumba na siya. Hindi na makakabangon yan. Mabuti pa po, tapusin mo na siya, patayin mo na yan. Nilapitan ko siya at agad na kinuha ang punyal, pero paglapat pa lang ng kamay ko sa hawakan nito, bigla ko napasinghap. Ang init na kanina ko pa nararamdaman sa medalyon ng San Benito sa dibdib ko ay biglang dumaloy pababa sa braso ko. Parang kuryente na mabilis na gumapang hanggang sa dulo ng mga daliri ko. Hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Sa isang kisap mata, ang lumang punyal ay nagliwanag ng gusto. Naglabas ito ng kakaibang gintong liwanag. Hindi ito masakit sa mata ko, pero yung aswang, halos hindi niya maimulat ang kanyang mga mata dahil sa pagkasilaw.
Napatitig ako sa hawak ko. Doon ko napagtanto na hindi pala basta-basta ordinaryong punyal ang bitbit ni JJ. Mukhang may koneksyon ito sa suot kong medalyon. Parang naging extension ng San Benito ang talim nito. Ang dating mukhang mapurol na bakal ay bigla na lamang nagmukhang bago at mas matalas pa sa mga itak at kutsilyo na pinapanday ko. O ano kuya, ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na yung aswang na yan. Baka mamaya makabangon pa yan eh. Patayin mo na! Dahil sa sinabing yun ni JJ, ay napatingin ako sa aswang. Tama ang kapatid ko. Oras na para tapusin ko ang aswang. Pero bago ko pa magawa yun, narinig ko na nagsalita siya. Huwag kayong magsaya, mga lapastagan. Natalo niyo man ako sa gabing ito. Hindi pa tapos ang inyong kalbaryo. Bakit? Paano mo nasabi yan? Huwag kang tumawa. Sabihin mo sa akin kung bakit nasabi mong hindi pa tapos ang kalbaryo namin. Anong pinaplano mo, ha? Wala akong plano. Pero yung mga nakakataas sa akin meron. Sige na, tapusin mo na ako. Pero ito't sasabihin ko sa'yo. Isa lang akong alipin. Isang maliit na utosan na may misyong magmanman dito sa inyong baryo. Naihatid ko na sa kanila ang impormasyong kailangan nila. Kaya humanda kayo. May paparating na mas malakas sa akin. Mas mabangis. Mas gutom sa dugo. At laban ng tao. Sabihin mo sa akin, sinong tinutukoy mo? Magsalita ka! Sabihin mo! Ang aming pinuno, si Roman, sasakupin niya ang baryo ninyo. Kukunin niya ang lahat ng bata. Papatay niya ang lahat ng mga kalaban. Dudurugin niya ang mga nakaharang tulad mo. Isang mahinang antingero. Kailan? Kailan sila darating? Sabihin mo! Ngumiti ang halimaw. Ipinihit niya ang ulo pataas. Tumingin ito sa langit. Sa bilog na buwan, umubo siya ng ilang beses bago muling magsalita. Darating siya kapag namula ang buwan. Kaya magsipaghanda kayo. Wala kayong takas sa galit ni Roman. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay napasinghap siya ng sunod-sunod. Parang hinahabol niya ang kanyang paghinga. Sa sandaling yun, nang malaman ko ang mga impormasyong ibinigay niya, hindi na ako nagdalawang isip. Isinaksak ko sa kanyang puso ang talim ng punyal. Mabilis na nawalan ng buhay ang kanyang mga mata. At ang katawan ng aswang ay mabilis na natuyo at naging abo. Tinangay ng hangin, biglang umihip sa gubat ang mga abo ng kanyang katawan. Tanging ang maitim at mabahong dugo sa lupa ang naiwang patunay na may napatay kaming aswang sa lugar na yon. Lumapit ako kay JJ at tinabihan siya sa ilalim ng puno. Bakas pa rin sa mukha niya ang gulat. At kahit pilit siyang nagbibiro kanina, kita ko ngayon ang takot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kung saan naging abo ang aswang. JJ, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ayos lang ako kuya. Medyo nangangatog lang ang tuhod ko. Pero kuya, yung sinabi ng aswang bago siya namatay. Yun ang iniisip ko ngayon kuya. Yung tungkol kay Roman at sa pulang buwan, yun ba? Oo kuya. Sabi niya kawan sila na darating. Kuya, kung yung isang aswang pa lang, halos hindi na natin magapi. Paano pa kung marami na sila? Paano kung totoo yung sinabi niya na mas malakas si Roman? Kaya ba natin yung kuya? Dalawa lang tayo. Sa totoo lang, JJ,
Hindi ko rin alam. Nakita mo naman, di ba? Kahit may medalyon ako at pana, muntik niya na ako mapatay. Kung tatanungin mo ko kung kaya natin ng isang kawan, ang sagot ko ay hindi. Hindi sapat ang lakas natin dalawa. Eh anong gagawin natin? Hintay dala ba natin silang dumating sa baryo at ubusin tayo, ganun? Hindi pwedeng ganun. Kailangan natin maganda. Pero aamin ako sa iyo, JJ. Hindi pa ako ganun kasanay makipaglaban sa mga aswang. Yung mga napapatay ko kasi dito nung una ay hindi naman malalakas eh. Pero itong gabi na to, ang unang pagkakataon na nakaharap ako ng ganung katindi. Kailangan natin magplano at higit sa lahat, kailangan natin ng tulong. Pero kuya, kanino tayo hihingi ng tulong? Kay Kapitan? Naku, natatakot ako dun eh. Kuya, saksakan ng sungit ang matandang yun. Paano kung bulyawan lang tayo nun? At sabihin, nababaliw lang tayo. Kailangan pa rin natin lumapit sa opisyal ng baryo. Pero may kilala ko na mas sigit na makakatulong sa atin. Sa kanya tayo lalapit. Sige kuya, kasama mo ko. Tutulungan kita kahit anong mangyari. Mag-aaral din ako kung paano gumamit ng sandata ng tama. Hindi na ako uulit na basta-basta dalang susugod ng walang plano. Mabuti naman kung ganun. Sige na, tumayo ka na dyan. Kailangan na natin makabalik sa bahay bago pa tayo hanapin ni nanay. Magsisimula na tayo bukas na bukas din. Malapit na ang pulang buwan. Wala na tayong oras para mag-aksaya. Pinulot ko ang aking pana at ang mga natirang palaso. Nasa kamay ko pa din ang punyal na nakapatay sa aswang. Nagsimula na kami maglakad pabalik ng baryo. Tahimik kaming dalawa sa daan. Wala kaming imikan. Pero habang naglalakad kami, muli kong naisip yung sinabi ng aswang sa amin bago siya mamatay. Ang pangalang Roman. May kilala akong ganito ang pangalan, pero gusto kong isipin na ibang tao ito. Gusto kong umasa na nagkataon lang na magkapangalan sila. Pero sa isip ko, parang may bumubulong na siya yun. Magkaibigan kami ni Roman nung bata pa kami. Pareho kaming lumaki sa mundo ng mga antingero. Sabay pa kaming natutong magdasal ng mga orasyon at humawak ng mga sagradong medalyon. Sabay kaming nag-ensayo para protektahan ang aming baryo laban sa mga elemento ng dilim. Kapatid na ang turing ko sa kanya. Pero nagbago ang lahat nang magbinata kami. Naging uhaw sa kapangyarihan si Roman. Hindi na siya nakontento sa mga puting agimat na binigay sa amin ng aming guro. Lalo pa nang mamatay ang kanyang mga magulang. Tinalikuran niya ang liwanag at ang mga aral nito. Kumuha siya ng baliktad na agimat. Ito ang medalyon na inaalaya ng dugo at ginagamit sa itim na mahika. Tandang-tanda ko pa ang huling pag-uusap namin bago siya tuluyang umalis sa baryo. Sinabi niya sa akin ng diretsahan ang maitim niyang ambisyon. Gusto niyang maghari sa buong rehiyon. Pangarap niyang mamuno at maging hari ng mga aswang. Pinigilan ko siya noon. Nagkasagutan kami at muntik pang maglaban. Pero sa huli ay tumalikod siya at nagpakalayo-layo, dala ang kanyang baligtad na agimat. Kung ang Roman na kilala ko at ang Roman na tinutukoy ng aswang ay iisa, nasa napakalaking panganib ang buong lugar namin. Kilala ko kung paano mag-isip ang dati kong kaibigan. Matalino siya, tuso at walang sinasanto. Uubusin niya ang sino mang haharang sa daan niya. Pero hindi ako papayag na maisagawa niya ang plano niya. Hindi ko hahayaan na madamay ang kapatid ko at ang mga inosenteng tao sa ambisyon niya. Haharapin at lalabanan ko ang dati kong kaibigan, anuman ang mangyari. Kuya, ayos ka lang ba? Parang ang lalim naman ang iniisip mo. Wala to, JJ. Napagod lang siguro ako sa pakikipagpambuno sa halimaw na yun. Sos kuya, kilala kita. Hindi ka basta-basta napapagod lang. Kinakabahan ka ba? Sa pagdating ng pulang buwan o baka naman tungkol dun sa Roman na sinabi nung aswang. Kilala mo ba siya kuya?
para nung narinig mo yung pangalan bigla kang namutla Di ako sigurado, JJ. Pero meron nga akong kilalang Roman din ang pangalan. Matagal na kaming hindi nagkikita. Kung siya nga yung tinutukoy ng aswang, mas malaking gulo to kaysa sa iniisip mo. Malakas yun, maabilidad at tuso, at marunong din ng mga orasyon. Saka may hawak din siyang anting-anting. Ano ka mo? Isang aswang na may anting-anting, meron ba nun? Meron. Pero hindi nga lang tulad ng medalyon ko na may hangarin na proteksyonan ang lahat. Yung kanya ay para makapaminsala. Baligtad kasi at umanib sa kasamaan ng demonyo. Hala, nakakatakot naman yun, kuya. Ikaw, kuya, natatakot ka din ba? Oo, JJ, aaminin ko natatakot ako. Pero hindi para sa akin kundi para sa buong baryo at sayo. Iba ang lakas ng anting-anting na galing sa dilim. Kaya kung susugod siya dito at ang mga aswang na kampo niya, kailangan natin bilisan ang kilos. Ano po ba ang plano nyo? Sa ngayon wala pa. Nag-iisip pa ako. Kung wala ka pang naiisip, baka makatulong po to. Lakas, laban sa lakas. Yan, kuya. Yun yung laging sinasabi ng mga napapanood ko Kung may kawan siya, dapat may kawan din tayo. Ano? Lakas laban sa lakas? Aba, magandang pakinggan yun Kaso, hindi ganun kadali yun. Paano tayo makakahanap ng maraming kakampi? Pagtatawanan lang tayo kapag sinabi natin sa kanila ang problema natin. Kung sana hindi nasunog yung aswang na kalaban natin, di sana may papakita tayong ebidensya na totoong may mga aswang. Kasi kapag nakita nila yun, mapipilitan talaga silang maniwala. At kapag nangyari yun, kusa silang sasama sa atin para makipaglaban upang bigyan ng proteksyon ng kanilang mga pamilya, di ba, kuya? Yun na nga Ang mga aswang kasi na napapatay ko, nagiging abo talaga sila. Wala tuloy tayong mabitbit na patunay sa sinasabi natin. Pero kuya, di ba sabi mo may makakatulong sa atin? Baka naman pwede niya tayong tulungan na makumbinsi ang mga tao. Imposible yun. Kasi yung matanda na yun na sinasabi kong makakatulong sa atin ay hindi kinikilala ng karamihan sa baryo. Ang tingin nila sa kanya ay baliw o kaya naman ay isang mangkukulam na dapat iwasan. Nakatira siyang mag-isa sa dulo ng sapa dahil itinaboy siya ng mga tao noon. Ha? Bakit sa kanya tayo hihingi ng tulong kung tingin ng mga tao sa kanya ay masama siya? Baka lalo lang tayong hindi paniwalaan niyang, kuya. Yun ang problema. Pero siya lang ang nakakaalam ng tunay na kasaysayan ni Roman. Siya ang dating guru namin bago kami nagkahiwa-hiwalay. Alam niya ang bawat galaw, bawat dasal, at bawat kahinaan ng mga baligtad na anting-anting. Kung may makakapagturo sa atin kung paano talunin ng isang tulad ni Roman, siya lang yun. Ayos Parang napanood ko na to sa pelikula. Na yung mga tinataboy na matatanda, sila pala yung makakapagligtas sa lahat. Pero kuya, paano kung ayaw na rin niyang tumulong? Sabi mo, di ba, itinaboy siya dati. Baka nagtarim na rin yun ng galit sa mga tao sa baryo. Yun ang kailangan nating alamin bukas, JJ. Susubukan kong kausapin siya ng maayos. Ipapaalam ko sa kanya. Nababalik ng dating paborito niyong estudyante na si Roman. Yun naman pala Basta kuya, asahan mo ako. Ako ang magiging kalang kamay mo. Sige. Pero ngayon, ang unang plano ay makauwi tayo nang hindi nahuhuli ni nanay. Ay, yari, oo nga pala. Binilisan namin ang paglalakad hanggang sa makarating kami sa tapat ng bahay. At bago kami pumasok, tinignan ko muna si JJ at yung mga kamay niya na puno ng itim na dugo. Nandito na tayo, JJ. Mabuti pa ay maghugas ka muna ng mga kamay mo doon sa poso. Dali. Ang itim na dugo ng aswang, mahirap tanggalin yan kapag tuluyang natuyo. Saka ayusin mo yung mukha mo Huwag kang pahalata kay nanay, kundi mayayari talaga tayo. Nang matapos makapaghugas, ay pinihit ko na ang doorknob ng dahan-dahan. Dahan-dahang pumasok kami sa loob. Madilim ang buong sala. Dahan-dahan naming iniyakbang ang aming mga paa.
Wala ni isang gumawa ng ingay sa aming dalawa. Malapit na sana kami sa pinto ng aming kwarto. Kaso, biglang sumindi ang ilaw ng bahay. Napasabunot ako sa sarili ko dahil sa gulat. Nang lumingon ako, nakita ko si nanay. Nakatayo siya sa mismong tabi ng switch ng ilaw. Nakahalukip-kip siya at sobrang seryoso ng tingin niya sa amin. Saan kayo nanggaling na dalawa sa ganitong oras ng gabi? Nay, kasi po tong si JJ nakipaglaro dyan sa may bakanting lote. Sinindo ko lang po kaya ginabi po kami ng uwi. Opo, Nay. Nagtaguan po kasi kami ng mga kalaro ko kaya hindi ko na po namalayan yung oras. Sorry po, Nay. Napabuntong hininga si nanay. Alatang hindi niya nagustuhan ang kanyang narinig. Lumapit siya sa amin at tinignan mula ulo hanggang paa. Mabuti na lang at nakapaghugas na si JJ at naiwang ko na ang pana at punyal sa labas ng bahay bago kami pumasok. Nakipaglaro? Alam niyo ba kung anong oras na? Hating gabi na. Buong akala ko ay mahimbing na kayong natutulog sa kwarto ninyo. Tapos paggising ko malalaman ko na wala kayo sa higaan ninyo. At lumabas pala kayo nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Sorry na po, Nay. Ayoko lang po kasing istorbohin kayo sa pagtulog kanina Mas gugustuhin ko pang maistorbo ang tulog ko kaysa naman sa ganito. Hindi niyo ba naisip na kung gaano kadelikado sa labas ngayon? Paano nalaman ko napahamak kayo? Paano kung may masamang taong gumawa sa inyo ng hindi maganda? Sige nga. Wala man lang akong kaalam-alam dahil tinakasan niyo ako. Nakayuko lang kami ni JJ. Hindi na kami makasagot dahil totoo naman ang lahat ng sinasabi ng nanay namin. Kung alam lang niya kung gaano siya kalapit sa katotohanan na muntik na talaga kaming mapahamak. Lucas, ikaw ang panganay. Ikaw ang dapat nagtuturo ng tama sa kapatid mo at nagbabantay sa kanya. Hindi yung ikaw pang kasabwat sa pagpuslit niya sa gabi. At ikaw naman, JJ, pakinggan mo ko. Hindi porket gusto mong lumabas at maglaro, ay pwede mo nang takasan ng nanay mo. Ang pagpapaalam ay hindi lang simpleng salita. Tandayan ng paggalang mo sa akin. Kapag may nangyari sa inyo dyan sa labas, ako ang unang iiyak at magdurusa. Naiintindihan niyo ba yon? Kayo na lamang ang meron ako. At wag sana kayo maging makasarili. Opo, Nay. Naiintindihan ko po. Sorry po talaga, hindi na po mauulit, Nay. Patawad po, Nay. Pangako po, magpapaalam na po kami palagi at hindi na po kami aalis ng gabi. Siguraduhin niyo lang, ha? Dahil sa susunod na lumabas kayo ng gabi, nang hindi ko alam, lalagyan ko na ng padlock ang pinto ng kwarto niyo. Sige na, pumasok na kayo at matulog. Magpahinga na kayo. Sumunod kami kagad ni JJ. Pumasok kami sa kwarto nang walang kibuan. Nang maisara ko ang pinto, sabay-sabay kaming nakahinga ng maluwag. Nakalusot kami kay nanay ngayon, pero alam kong kahit nangako kami na hindi na uulit, mauulit at mauulit ang pagtakas namin na yon. Kinabukasan, nagising ako dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko mula sa bukas na bintana. Masakit ang buong katawan ko, lalo na ang likod kong tumama sa mga ugat ng puno kagabi. Pero mabilis akong nabuhayan ng dugo nang maamoy ang sinangag na maraming bawang at ang piniritong tuyo na tiyak na niluluto ni nanay sa kusina. Bumangon ako at nakitang gising na rin si JJ. Nakaupo siya sa gilid ng higaan. Tila nag-iisip habang kinakamot ang ulo niyang magulo pa ang buhok. Nagkatingin ng kaming dalawa. Bago pa kami makapag-usap, ay narinig na namin yung malakas na boses ng nanay namin. Gumising na kayo mga anak! Lucas! JJ! Kakain na tayo! Nagbadali kaming lumabas. Nakita namin si nanay na nag-aayos na ng kanyang mga panindang kakanin na dadalhin niya sa bayan. Ganito ang buhay namin.
simula nung mawala si tatay. 5 taon na ang nakakalipas. Nay, ang bango naman po ng agahan natin. Aba syempre, kailangan nyo yan. Masarap at masustansyang agahan para may lakas kayong magtrabaho sa pandayan ngayong araw. Ikaw JJ, kesa naman sa naglalakwat tsaka ay sumama ka na lang sa kuya mo ngayong araw dun sa pandayan para makatulong ka naman sa kanya doon kahit papano. Kaya mo na ang magligpit at maglinis doon, hindi ba? Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po talaga si Kuya ngayon. Napatingin ako kay JJ at sinenyasan siyang wag nang magsalita. Natakot kasi ako na baka madulas na naman siya at baka masabi niya kay nanay ang plano naming pagpunta sa aking guro. Mabuti naman kung ganon. Kumusta naman ang kita sa pandayan, Lucas? Ayos naman po, Nay. Tuloy-tuloy pa din po ang paggawa at meron din pong umu-order. Mabuti naman. Natutuwa ako na pinagbubutihan mo ang negosyo natin, anak. Tsak na matutuwa ang tatay ninyo dahil hindi nyo pinababayaan ng kanyang pandayan. Tumahimik na si nanay matapos sabihin yun. Samantala, ang pandayan na sinasabi ni nanay ay ang naiwang hanap buhay ng tatay namin sa amin. Si tatay ang pinakamagaling na panday sa lugar namin. Kaya lang ay minalas dahil namatay siya sa paraang hanggang ngayon ay hindi ko matanggap. Natagpuan siya sa gitna ng gubat malapit sa may sapa. Sabi ng mga pulis at ng doktor, inatake raw sa puso dahil sa sobrang pagod. Pero noong nakaburol na siya, ay may nakita ko sa may leeg niya. May 2 maliit na butas. Hindi ito kagat ng ahas. Para bang tusok yun ng matulis na bagay o pangil. Doon nagsimula ang hinala ko na hindi tao ang pumatay sa kanya. Lucas, anak, ano bang iniisip mo? Bigla ka na lamang natulala dyan. Wala po, Nay. O siya, sige na. Kumain na kayong 2 magkapatid. Mauuna na ako sa inyo, ha? Medyo tinanghali ako ng gising ngayong araw. Kayo na ang bahala rito sa bahay natin. Baka hapon na rin ako makabalik dahil may aasikasuhin pa ako sa bayan pagkatapos ko magtinda. Yung mga biling ko sa inyo, ha? Huwag niyong kakalimutan. Mag-ingat kayo. Opo, Nay. Kayo din po, Nay. Mag-iingat po kayo. Nang makaalis si nanay papuntang palengke, ay mabilis naming inubos ang aming pagkain. Iniligpit namin agad ang mga pinagkainan at hinugasan para wala ng kalat. Matapos yun, ay naghanda na kami sa gagawin naming pagpunta kay Cabino. Ang pagpunta sa kanyang lugar ay hindi madali. Nakatira kasi siya sa pinakadulo ng baryo kung saan ay tatawid pa ng isang malawak na sapa at aakyat sa isang burol na puno ng mga kawayan. Ang lugar na ito ay iniiwasan na ng mga tao. Naglakad na kami ni JJ. Kuya, malayo pa ba? Malapit na tayo. Huwag kang maingay. At baka mamaya may makakita sa atin na taga-baryo at marinig pa ang pag-uusap natin. Ayaw nating malaman ng kahit na sino ang pagpunta natin kay Cabino. At mas lalo namang ayaw nating malaman to ni nanay, di ba? Kaya tumahimik ka lang. Dami mong reklamo eh. Oo, Kuya. Naku, dahil kung hindi, malalagot talaga tayo. Tapos isermon na naman tayo ni nanay kapag nalaman niya to. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang dulo ng baryo. Nakita na rin namin ang sapa pero tuyot na ang ilang bahagi nito. Pero ang mga bato ay madudulas pa rin. Maingat kaming tumawid dito at nang makatawid na ay hinawi ko ang matataas na talahib. Nakita namin ang isang lumang kubo na parang pinabayaan na ng panahon. Nakatayo ito sa ilalim ng isang dambuhalong puno ng dita. Walang ibang bahay sa paligid. Ayos. Nandito na tayo, JJ. Diyan ka lang sa likod ko, ha. Sige po, Kuya. Lumapit kami sa hagdan ng kubo. Sakto namang may lumabas na matanda mula sa loob at kagad ko siyang nakilala. Siya na nga si Cabino. Malaki na ang pinagbago ng kanyang anyo.
mula nang huli kaming nagkita. Puti na ang lahat ng buhok niya at kulubot na din ang kanyang balat. Lucas, ikaw ba yan? Opo, Kabino, ako nga po ito. Aba, ang laki mo na, Lucas. Halos hindi na kita nakilala. Kundi dahil sa mga mata mo, nakawagis ng ama mo. Halika, halika. Lumapit kayo rito. Bakas sa mukha niya ang labis na tuwa. Ibinaba niya ang hawak niyang karit at mabilis kaming sinalubong. Kahit matanda na, malakas pa rin ang kapit niya. Nung tinapik niya ang balikat ko, napatingin din siya kay JJ na tila natatakot na nagtago sa likuran ko. At sino naman yung kasama mo? Siya po ang kapatid ko, si JJ. Huy, ano ka ba? Lumabas ka nga dyan at magmano ka kay Kabino. Opo kuya. Kabino, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, JJ. O siya, tara dito sa loob at dito tayo magkwentuhan. At doon natin pag-usapan ang sadya niyo sa akin. Alam niyo po na may sadya po kami sa inyo? Abay, natural. Nakakatawa ka, Lucas. Alam ko namang hindi ka mapapadpad dito kung wala kang sadya sa akin. Pumasok na kami sa loob ng kubo. Kahit maliit, maaliwalas pa rin ito sa loob. Agad niya kaming pinaupo sa upuang gawa sa kawayan. Saka siya pumunta sa kusina. Pagbalik niya, ay may dala na siyang 2 baso ng tubig. Iniabot niya ito sa aming dalawa ni JJ. Salamat po, Kabino. O siya, bakit nga kayo napadpad dito? May gusto po kasi akong isang guni sa inyo, Kabino Tungkol po to sa paparating na pulang buwan. Ang pulang buwan? Bakit? Anong meron sa pulang buwan? At anong tungkol dito? Kagabi po kasi, Kabino, meron po kaming nakalabang aswang. Bago siya tuluyang napaslang, may binitiwan po siyang babala sa amin. Ang sabi po niya, darating daw po si Roman, kasama ang isang kawan ng mga aswang. Sasakupin daw nila ang buong baryo sa pagdating mismo ng pulang buwan. Pagkarinig sa pangalang Roman, tila binuhusan na malamig na tubig si Kabino. Napansin kong nanginig ang kanyang mga daliri at ang malakas na pagbuntong hininga niya. Dahan-dahan siyang umupo at humarap sa amin. Babalik siya. Ngunit ang akala ko ba, tuluyan niya ng kinalimutan ng baryong ito dahil sa lahat ng nangyari noon. Pero ngayon, sinasabi mong babalik siya para magasik ng lagim. Opo, Kabino. Yun nga po ang sinabi ng aswang. Kung ganun, ay napagtagumpayan pala niya ang maging hari o pinuno ng mga aswang. Kung meron na sa kawan. Kaya nga po kami narito. Alam ko pong marami po kayong alam tungkol sa kanya. Kayo po ang guro namin noon. Kayo ang nakakaalam kung paano gumana ang isip niya at kung ano ang kahinaan ng agimat na hawak niya ngayon. Tulungan niyo po kami maganda. Gabayan niyo po kami kung paano po lalaban sa isang kawan. Iho, ang Roman na kilala ko noon ay wala na. Ang Roman na babalik sa pulang buwan ay isang halimaw na balot na ng kasakiman at kasamaan. Hindi sapat ang simpleng gabay para sa ganyang klase ng laban. Kung ganun po, ano pong gagawin namin, Kabino? Akala ko pa naman matutulungan niyo ako sa pagprotekta sa baryo. Guro, hindi ko po kaya mag-isa na labanan sila. Sabihin niyo po sa akin, parang awa niyo na po kung anong dapat kong gawin. O kung pwede, ay sumama po kayo sa amin para labanan po natin ang mga aswang na paparating. Napatayo si Kabino at lumakad palapit sa bintana. Tumingin siya sa malayo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos ay nakita kong humigpit ang kapit niya sa pasimano ng bintana. At nang magsalita siya, ay puno ito ng pait. Tulong! Gusto niyo akong bumalik doon para iligtas sa mga taong nagtaboy sa akin? Aba, Lucas, nakalimutan mo na ba? Itinakwil na ako ng baryong yon.
Pinagbintangan nila akong mangkukulam. Sinunog ang dati kong dampa at muntik na akong patayin kung hindi lang ako nakatakas. Tapos ngayong may panganib na hatid ng dati kong estudyante, sa kanyo ko maaalala. Totoo po yun. Matandang mangkukulam nga po ang tawag sa inyo ng mga tao, kaya nga po walang nangangas po na pumunta dito dahil po takot po sila sa inyo eh. JJ, ano ka ba? Hindi mo dapat sinasabi yan kay Kabino. Nakita mo na. Mabuti pa itong bata, Lucas. Hindi nagsisinungaling sa akin. Hindi ako kailangan ng baryo ninyo. Bahala kayo sa problema ninyo. Totoo po sinasabi ng mga tao yun, Kabino. Pero hindi po pwede. Na hindi niyo po kami tulungan kasi marami po mamamatay na tao kapag hindi po kayo gumawa ng paraan. Pati mga taong walang kinalaman po sa pagpapalaya sa inyo, madadamay po. Problema na ng baryo nyo yan. Hindi ko na problema yon. Matagal na akong patay sa paningin nila. Kaya hayaan nyo silang harapin ang bunga ng mga ginawa nila noon. Hindi. Hindi ko sila tutulungan. Hindi ako sasama sa inyo. Kabino naman. Dahil ba to kay Roman? Alam ko po kung gaano niyo po siya naging paborito noon. Kahit naging masama siya, naging anak pa rin ang turing niyo sa kanya, di ba? Kaya ba ayaw niyo kaming tulungan? Dahil ayaw ninyong mapahamak siya. Hanggang sa ngayon, siya pa rin na mahalaga sa inyo. Natigilan si Kabino. Halatang tinamaan siya sa sinabi ko. Pero agad din siyang bumawi at naging matigas muli ang kanyang anyo. Malaki na ang pinagbago mo, Lucas. Marunong ka na ring manumbat. Pero seryoso ako. Huwag niyo nang asahan na tatayo ako sa tabi niyo sa gitna ng labanan. Laban niyo yan. Laban ng baryo yan. Laban sa halimaw na sila din naman ang may gawa. Dito lang ako at wala akong kakampihan sa inyong dalawa. Hindi lang po ako nagbago. Mukhang kayo rin nagbago na. Naging matigas na ang puso ninyo. Pero ang laban na to, laban to ng kabutihan laban sa kasamaan. Hindi pwedeng nakaupo lang kayo rito habang may nangyayaring masama sa paligid ninyo. Kailangan nyo ring mamili ng panig na inyong aaniban. Hindi pwedeng wala kayong kampiyan. Dahil kapag dumating ang pulang buwan, walang ligtas. Kahit kayo hindi kayo makakatakas sa bagsik ni Roman. Hindi madaling mamili, Lucas. Kaya mas pinipili ko na lamang na pumagitna. Kung ganon, maghihintay na lang po kayo rito habang alam ninyo na may malaking panganib na parating. Ha, Kabino, ganun ba? Hindi naman po lahat ng tao sa baryo ay may kasalanan sa inyo. Kaya sana, kahit doon na lang sa iilan na walang kinalaman sa nangyari sa inyo noon, magbigay man lang kayo ng konsiderasyon. Huwag niyo naman po silang hayaang madamay sa galit ninyo at sa kasamaan ni Roman. Nasabi ko ko, Lucas. Wala kayong aasahang tulong sa akin. Kung gusto ninyong mabuhay, huwag kayong umasa sa isang matandang matagal nyo nang tinalikuran. Kung yan po ang pasya nyo, ayos lang. Sige, aalis na po kami. Pero sana, bago dumating ang gabing yun, maisip nyo po na hindi lahat ng mga tao sa baryo ay kaaway ninyo. Lumabas na kami ng kubo ni JJ. Masama ang loob ko, pero hindi ko siya masisisi. Hindi rin biro ang dinanas niya sa kamay ng mga mapanghusgang kababaryo namin. Dati, si Kabino ang takbuhan ng lahat kapag may nagkakasakit. Pero nagbago ang respeto nila nung kumalat ang isang misteryosong sakit kung saan tila nauubusan ng dugo ang mga bata hanggang sa mamatay. Ang totoo, si Romana ang may gawa ng lahat. Noon, nang makita ko siyang palihim na nag-eeksperimento gamit ang mga itim na orasyon na ninakaw niya sa mga aklat ng matanda, ginamit niya ang turo ni Kabino sa kasamaan. Pero dahil ang matanda ang kilala sa baryo na may kapangyarihan, siya ang nagsilbing tagasalon ng lahat ng sisi at galit ng mga tao. Sinabihan siyang mangkukulam at yung mga anting-anting daw niya ay galing sa demonyo. Hindi nakinig ang mga kababaryo namin sa paliwanag noon ni Kabino. Sa bugso ng galit at takot nila,
Sinunog nila ang dampa ng matanda. Pinagbababato nila si Cabino palabas ng baryo habang isinisigaw na kampon siya ng kadiliman. Kaya hindi ko talaga siya mapipilit na tulungan ako. Kuya, hindi na ba talaga magbabago ang isip niya? Hindi ko alam eh. Nakita mo naman yung galit niya, di ba? Pero kuya, paano na? Hindi ko alam, JJ. Bahala na. Mabigat ang paa namin habang naglalakad ng kapatid ko. Laylay ang balikat at lito ang isip. Pareho kaming nawalan ng gana dahil ang kaisa-isang taong inaasahan naming magiging alas namin ay tinalikuran kami. Nagpatuloy kami sa paglalakad palabas ng kanyang bakuran pero bigla kaming natigilan nang may narinig kaming sumigaw. Lucas, sandali lang! Bumalik kayo! Bigla kaming nagkatinginan ni JJ nang marinig ang malakas na pagtawag sa amin ni Cabino. Pero natuwa ako kasi nabigyan ako ng pag-asa na baka nagbago ang isip niya. Kaya naman, mabilis kaming lumapit. Hindi na kami pumasok sa loob ng kubo. At sa halip, doon na lang kami sa ilalim ng dambuhalang puno ng dita. Naiintindihan ko ng punto mo, Lucas. Tama ka. May mga batang walang kasalanan. Ibig po ba't sabihin yan makakasama na po namin kayo sa gera laban po sa mga aswang? Inaasahan niyo ba talaga na kaya ko pang makipagsabayan sa gera? Masyado na ako matanda para makisali sa ganyan. Kita niyo naman, di ba? Nakatungkod na ako. Baka isang tulak lang sa akin ng aswang ay tigok na ako. Hindi ko naman po inihiling na manguna po kayo sa pag-atake. Ang kailangan ko po ay ang kaalaman ninyo, ang gabay nyo. Dahil kayo lang po ang nakakakilala sa kalaban natin. Kung gaano siya kalakas. At kung paano ko malalabanan ang lakas na yun. Sige. Ito ang deal natin. Hanggang gabay lang ang maibibigay ko. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng mga kahinaan nila at ang mga pwede niyong gawin para maganda. Yun lang ang kaya ko. Kapag sumikat na ang pulang buwan at sumugod na mga aswang sa baryo, hindi na ako lalabas ng kubong ito. Kayo na ang bahala sa laban. Maliwanag ba yun? Opo, maliwanag po. Maraming salamat po, Cabino. Sapat na po yung malaman namin ang dapat naming ihanda. Ano po ba ang una kong gagawin? Mga aswang na katulad ni Roman ay hindi tinatabla ng mga ordinaryong bakal o sandata lang. Magsasayang lang kayo ng lakas kung gagamit kayo ng mga itak at iba pa. Kailangan mong gumawa ng mga bagong sandata, mga matatalas na itak, punyal, espada at iba pa. Gamitin mo ang pandayan ng iyong ama. Ipunin mo ang mga pinakamatitibay na asero. Tunawin mo at sa mong gawing mga sandata. Gumawa ka ng marami. Kapag po nakagawa ko ng madami, sapat na po ba yun para ipantapat po sa mga halimaw? Hindi iyo. May kailangan ka pang gawin bago ito magamit. At dyan papasok ang mga orasyong itinuro ko noon sa iyo at yung medalyon mo. Itinuro niya ang dibdib ko kung saan nakasabit ang medalyon ng San Benito sa loob ng damit ko. Inilabas ko ito upang makita niya. Ang medalyon ng San Benito, ang pinakamalakas na pangontra sa itim na mahika. Lalo na sa baligtad na anting-anting ni Roman. Kaya ganito ang gagawin mo. Kumuha ka ng tubig at ibabad mo ang iyong medalyon. Tapos, usalan mo ng orasyon. Sa oras ng pagpapanday mo, Lucas, kapag kasing pula na ng baga, ang asero at handa na para sa pagsubo, doon mo ilulubog ang nagbabagang bakal sa tubig. Sa sandaling magtagpo ang apoy at ang tubig, ang kapangyarihan ng San Benito ay sasama sa mismong molekula ng bakal. Magiging isa sila habang lumalamig at tumitigas ang sandata. Ang ibig niyo po sabihin, kapag ginawa ko po yun, magkakaroon din po ng kapangyarihan ng mga sandata na katulad po ng San Benito
na magiging kasing bagsik din ito ng medalyon laban sa kanila? Parang gano'n na nga. Pero hindi lang basta makakapaslang ng aswang ang mga sandata. Ito ay makakasunog din ng mga kaluluwa ng sino mang kampo ng kadiliman na tatamaan ito. Namangha si JJ sa mga narinig niya. Lumapit siya ng kaunti sa lamesa, tutok na tutok sa mga instruksyon ni Kabino. Wow, ang galing! Ibig sabihin po nun, kahit sino pong humawak ng sandata ay makakapatay ng aswang, kahit hindi antingero. Oo, JJ. Basta't may tapang at pananampalataya ang hahawak. Tatalab at tatalaban sa data. Susundin ko po ang lahat ng sinabi niyo, Kabino. Gagawa po ako ng maraming itak at mga punyal. Maraming salamat po sa inyo. Teka, hindi lang yan ang kailangan ninyo. Tiyak na maraming masusugatan sa inyong laban. Kaya naman, hali kayo. Sige po. Dahan-dahang tumayo si Kabino. Inalalayan ang sarili gamit ang kanyang tungkod. Sumunod kami sa kanya at dinala kami sa mismong tabi ng puno ng dita. Ipinalo niya ang kanyang tungkod sa malaking katawan ng puno. Biyakin ninyo ang ilang bahagi ng puno ng dita at kumuha kayo ng dagta. Para saan po yan? Gagamitin po ba namin na pamparingas po ng apoy? Hindi. Yung dagta, gagamitin nyo sa mga sugatang nakipaglaban. Yung iba naman, kailangang uminom nito para mailabas ang lason o kamandag ng aswang sa loob ng kanilang katawan. Napangiwi ako sa sinabi ng matanda. Kilala ang dita sa amin at alam kong sobrang pait ng katas nito. Ginagamit talaga yon ng mga matatanda na pamahid sa sugat, pero bihira ang naglalakas loob na uminom dahil nga sa lasa nitong matagal na mawala sa dila. Kabino, napakapait po niya na. Baka isuka lang namin yan. Yun na nga ang punto, Lucas. Yung pait niya na kailangang pampasuka para mailabas lahat ng dumi at lason na iniwan ng mga aswang sa katawan ninyo. Kung hindi nyo yan iinumin, unti-unting mabubulok ang dugo ninyo hanggang sa maging isa na rin kayo sa kanila. Wala kaming nagawa, kundi ang sumunod na lamang. Gamit ang aking itak, dahan-dahan kong biniyak ang balat ng puno at sinalo ang malagkit at maputing dagta sa garapon. Pagkatapos naming makakuha ng sapat na dagta, ay nagpaalam na kami ni JJ kay Kabino. Aalis na po kami. O sige, umuwi na kayo. Masama ang ihip ng hangin. Baka may mga nagmamasid na sa paligid. Maraming salamat po ulit, Kabino. Mag-iingat din po kayo dito. Kapag natapos na po ang laban namin at ligtas na po ang lahat, dadalawin po namin kayo ulit dito. Ipagdadala po namin kayo ng masarap na pagkain na luto po ni Nanay Meli. O sige, aasahan ko yan. Salamat, JJ. Sana nga ay magtagumpay kayo ng kuya mo. Tinalikuran na namin si Kabino. Nag-umpisa kami ulit maglakad pabalik sa tinahak naming daan kanina. Bitbit ko ang sako ng mga sanga at si JJ naman ay ang garapon ng dagta ng dita. Kuya, paano yan? Hindi na pala kayang lumaban ni Kabino kasi matanda na siya. Gawin na lang natin yung sinabi niya. Magpapanday ako ng mga sandata. Gagawa ako ng mga itak, punyal at mga palaso na may basbas. Sinong gagamit ng mga yun, kuya? Hindi ko alam. Ako man nag-aalala ng gusto. Kabisado natin ang mga tao sa baryo natin, di ba? Hindi sila naniniwala hanggat wala silang nakikita. Kaya kung wala tayong may papakitang aswang sa kanila, tsak walang sasama sa atin sa paghahanda. At tsak, wala din tayong makakasama sa laban. Walang tutulong sa atin. Ang hirap naman nun. Ay, ano ba yan? Eh kung ganito na lang kaya, magkwento ka kaya sa mga kaibigan mo ng tungkol sa pulang buwan. Takutin mo sila at kapag natakot na sila, syempre, magsasabi ka ng tungkol sa mga sandata at kung paano sila makakapatay ng mga aswang. At ako naman kakausapin ko ang ilang matatanda sa baryo na dati ring mga kaibigan ni tatay
Baka sakaling may makuha tayong kakampi sa kanila. Aba, sige kuya, maganda yan. Pero teka, paano kung di rin sila maniwala? Eh di wala na tayong magagawa, tayong dalawa na lang. Pero hindi tayo susuko. Kung kailangan maging tayo ang huling depensa ng baryong to, gagawin natin, JJ. Habang naglalakad kami pabalik sa baryo, bigla kong naisip ang muka ni Roman. Naalala ko yung tawanan namin nung mga bata pa kami at yung mga pangarap namin. Nakakalungkot isipin na ang taong itinuring kong parang kapatid ang magiging dahilan ng posibleng pagkawala ng lahat ng mahal ko. Ngunit sa gitna ng pagbabalik tanaw ko, may isang alaala ang sumulpot sa isip ko. Naalala ko nung mga bata pa kami tuwing sasapit ang 6:00 ng hapon at kakalampag ang kampana ng simbahan para sa orasyon. Bigla na lang nagtatakip ng tenga si Roman. Namumutla siya at mabilis na tumatakbo pa uwi sa kanila. Dahil dito ay nagkaroon ako ng ideya. Samantala, pagdating namin sa baryo, hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Agad kaming nag-ipon ng mga materyales ni JJ. Nanguha kami ng mga molye at asero mula sa mga lumang kagamitan sa likod ng bahay. Inihanda ko na rin ang mga panggatong, ang blower at ang lahat ng gamit ko sa paghubog. Ang landay, maso, sipit, kilkil at malalaking lagayan ng tubig na paglalagyan ko ng medalyon. Tinignan ni JJ ang tumpok ng mga metal na nakuha namin. Baka sa mukha niya ang pag-aalala habang binibilang ang mga piraso ng kalawanging asero. Kuya, sa palagay mo ba, sapat na itong naipon nating asero at molye para makagawa ka ng maraming sandata? Kakaunti lang to kung balak natin bigyan ng buong baryo. Kaya nga mukhang kulang pa nga to, JJ. Eh paano yan? Wala na tayong makukuhang iba rito sa atin. Susubukan ko na lang manghingi sa talyer ni Mang Ambo. Baka sakaling marami siyang mga lumang piyesa ron na pwede natin pakinabangan. Kung wala talagang sapat na asero o molye, mapipilitan tayong gumamit ng ordinaryong bakal. Pero kuya, di ba sabi ni Cabino dapat asero daw? Tatalab ba ang ordinaryong bakal lang sa mga aswang, kuya? Sa totoo lang, mas mahina talaga ang ordinaryong bakal kaysa asero. Mas mabilis itong pumurol at pwede pang mabali. Pero wala tayong ibang pagpipilian kung kakapusin talaga tayo. Saka maski naman bakal, konsilyado ng kapangyarihan ng San Benito, mas may laban pa rin tayo kaysa wala, di ba? Sa bagay, kuya, tama ka. O siya, alis na muna ako . Pupuntahan ko lang si Mang Ambo, magbabaka sakali ako. Sige po, kuya. Ako na po mag-aayos dito sa pandayan habang nasa talyer ka. Salamat, JJ. Pagbalik ko, sisimulan na natin ang pagpapaningas ng apoy. Kailangan nating matapos ang unang batch bago lumubog ang araw. Umalis na ako patungo sa talyer ni Kaambo. At pagdating doon, agad ako nanghingi ng asero. Hindi naman ako binigo ng matanda dahil sadyang mabait at matulungin siya, lalo na't kaibigan din siyang matalik ng aking ama. Habang naghahalongkat kami, napansin ko din yung isang bunton ng mga kalawanging bakal sa gilid ng shop niya. Kahit luma na ang mga yon, alam kong mapapakinabangan pa rin ang bawat piraso para sa dami ng sandatang kailangan naming gawin. Hiningi ko na rin ito sa kanya. Pumayag naman siya, pero kailangan ko daw palitan yon maski isang piraso ng itak na pwede niyang magamit kapag pupunta siya sa bukid. At sa sinabi niyang yon, bigla kong natigilan at muling nagkaroon ng ideya. Agad na akong nagpaalam kay Mang Ambo. Isinakay ko ang mga nakuha kong asero at bakal sa aking kariton at nagmamadali akong bumalik sa pandayan kung saan naghihintay sa akin ang kapatid kong si JJ. Pagdating ko, agad kaming sumabak sa trabaho. Wala nang pahipahinga. Buong maghapon kaming naging abala. Pukpok dito, pukpok doon ang maririnig sa paligid. Dahil dalawa lang kami at kailangan pang idaan sa espesyal na proseso ng pagbabasbas. Ngunit nakagawa pa rin kami ng 10 piraso ng itak
sa loob lang ng kalahating araw. Hindi biro ang pagod dahil kailangan dumaan ang bawat isa sa maingat na paghuhubog, paggasa at ang pinakaimportante sa lahat, ang pagsubo sa tubig na may medalyon ni San Benito. Habang ibinubulong ang orasyon na natutunan ko noon kay Cabino. 10 matatalim at makikintab na itak nga ang nagawa namin. Alam kong hindi pa ito sapat para sa buong baryo, pero para sa unang batch, magandang simula na ito. Sa loob ng 3 araw ng walang tigil na paggawa, umabot ng 60 itak ang natapos namin. Halos hindi na kami natutulog ni JJ habang ako ang nagpupukpok at naghubog ng bakal. Siya naman ang tagahasa at tagahanda ng puluhan. Kuya, 6 na po na lahat yan. Sa tingin niyo ba sapat na po ito para sa laban? Sa totoo lang JJ, kulang pa rin yan. Isang kawan ang darating. Hindi lang 1 o 2 aswang. Kung pwede nga lang nating mabigyan ng tigi-isang sandata ang bawat bahay dito sa baryo, gagawin natin eh. Ano kuya? Ipapamigay mo lahat ng pinaghirapan nating gawin? Akala ko ba para lang to sa mga makakasama nating lumaban sa gera? Ibang plano ko JJ. Kung wala tayong makukumbinsi, mas mainam na ipamigay na lang natin ang mga to sa bawat kabayan. Para kahit isang sandata lang ay meron silang magagamit na sandata para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pero paano sila maniniwala na kailangan nilang gamitin yan? Mahilig sa libre ang mga kababaryo natin. Tatanggapin nila ang mga to kapag ipinamigay natin. At kapag dumating ang araw na dumating na ang mga aswang, mapipilitan sila lumaban. At saka, pagkakataon na rin natin to para makaipon pa ng mga bakal at asero dahil ipapamalita natin na libre ang paggawa natin ng mga itak. Aba oo nga no, magandang ideya yan kuya. Paano mo naisip yan? Dahil kay Kaambo, matapos niyang ibigay sa akin ng mga bakal, nangingi siya sa akin ng itak bilang kapalit. Doon ako nagka-ideya na ipamigay ito ng libre at kapag nagkulang ang mga materyales, mag-aalok ako ng libreng paggawa. Basta't may mga materyales sila. O di ba? Aba kuya, ayos yun ah. Diskarte lang yan JJ, diskarte. Sa panahon ngayon, kailangan maging wais. Kapag libre ang serbisyo, dudumog ang mga tao. Ang hindi nila alam, habang hinahasa ko ang mga itak nila, nilalagyan ko na rin ang bawat isa ng basbas para maging proteksyon nila. O di ba? Ang talino mo talaga kuya. Ay, siya nga pala. Ipapamigay na ba natin to ngayon? Oo, kaya tipunin mo na yan at kailangan kumilos na tayo. Nagsimula na naming ilagay sa kariton ang mga itak. Kailangan kong bilisan ang oras sa paggawa at pamimigay ng mga sandata para magawa ko na ang susunod kong plano. Inikot namin ang bawat kanto ng baryo. Gaya ng hinala ko, tuwang-tuwa ang mga tao nang abutan namin sila ng libreng itak. Sinabi rin namin na simula bukas, libre na ang paggawa sa pandayan. Basta may dala silang sariling materyales na bakal o asero. Hindi nga kami nagkamali. Kinabukasan, dagsa ang mga tao sa harap ng aming pandayan. Dala ang mga lumang molye, ribar at kung ano-ano pang bakal na nahanap nila sa kanilang mga bakuran. Ang mas maganda pa rito, may ilang lalaki na hindi lang nagpapagawa kundi nag-aalok na rin ng tulong. Ang iba ay tumulong sa pag-ihip ng blower. Ang iba naman ay sa pag-aasa at pagkakabit ng mga puluhan. Malaking bagay yun dahil mas bumilis ang aming produksyon. Sa loob ng ilang araw, halos lahat ng bahay sa baryo ay meron ng mga sandata. Nang masiguro kong armado na ang bawat pamilya, agad kong isinunod ang susunod kong plano. Ang kampana, gabi na at halos tulog na ang buong baryo. Ginising ko na ang kapatid kong si JJ. JJ, ano? Sasama ka pa ba sa akin? Pupunta ako dun sa lumang simbahan. Ngayon na ba kuya? Hindi ba pwede bukas na lang? Kailangan na natin itong gawin ngayon.
Masyadong maraming mga mata kapag umaga. Tumango si JJ at tahimik na bumangon. Inuha ko ang bag ko kung saan naroon ang aming mga gamit. Dahan-dahan kaming naglakad pabalik sa loob ng bahay para lumabas sa likurang pinto. Binuksan ko ito ng maingat para hindi tumunog ang bisagra. Pero bago pa kami makalabas, biglang nagliwanag. At saan na naman kayo pupunta sa ganitong oras ng gabi? Naku po, patay. Talagang patay kayo kung hindi niyo ipapaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari. Nay, may kailangan lang po kami punta ni JJ. Sandali lang po kami. Sandali. May bitbit kayong bag tapos sasabihin niyo sandali lang kayo? Lucas, hating gabi na. Huwag niyo na akong bigyan ng sakit ng ulo. Bumalik kayo sa kwarto niyo at matulog na. Sa mga sandaling yon, ay alam kong hindi ko na maitatago pa ang totoo sa nanay ko. Kailangan niya nang malaman ang sitwasyon namin. Ibinaba ko ang bag at nilapitan siya. Hinawakan ko ang mga kamay ni nanay ng maigpit. Nay, makinig po kayo mabuti sa sasabihin ko. Sa mga susunod na araw, eksakto po sa pagpula ng buwan, may mga susugod po na aswang dito sa baryo. Ngayon po pupunta po kami ng simbahan para ukitan ng mga simbolo ng San Benito ang mismong kampana. Sa palagay ko po ay mabisang proteksyon po ito para sa buong baryo para hindi tayo masakop ng mga aswang. Ano ka mo? Anong aswang? Ano bang pinagsasasabi niyo? Saka teka, ito pa ang dahilan kung bakit kayo namimigay ng mga libreng itak at punyal sa mga tao dito? Nalaman niyo po yun, Nay. Abay, natural. Napakadaling kumalat ng balita dito sa baryo natin. Pero ang ipinagtataka ko lang, kung bakit hindi niyo sinabi sa akin ang tungkol dito? Nay, nag-aalala po kasi kami na baka hindi po kayo sumang-ayon pero Nay, ginagawa lang po namin to para bigyan ng sandata ang mga tao at kung sakaling may mga dumating na aswang, ay magagawa po nilang proteksyonan ng mga sarili nila. Alam kong maganda ang hangarin ninyo, pero mga anak, nanay niyo ako. Sa ginawa ninyo, sa tingin niyo ba hindi ako nag-aalala? O sige, tapos niyo lang ipamigay ang mga sandata. Pero ano pa ang kasunod? Pupunta kayo ngayon sa lumang simbahan para ukitan ang kampana. Paano kung mapahamak kayo? Paano kung matulad kayo sa tatay niyo na hindi na nakauwi? Nay, huwag ka po mag-alala. Si kuya po magaling siya makipaglaban sa mga aswang. Hindi po kami mapapahamak. Anong sabi mo? Totoo po yun, Nay. Magaling po siya. Saka ako. Sa katunayan nga po nakapatay na po kami ng aswang. At yun nga po, Nay. Kapag dumating po ang pulang buwan, doon sasalakay si na Roman. Roman? Sinong Roman yun, Lucas? Posible pong si Roman, Nay. Yung kakilala natin na Roman. Ano? Si Roman? Yung kaibigan mo na palaging nakikikain dito sa atin noon? Paano nangyari yun? May kawa na siya ng mga aswang ngayon. Isa na siyang leader ng aswang. Hindi pa po ako sigurado, Nay. Dahil di ko pa naman po siya nakikita Pero malakas po ang kutob ko na siya nga ang leader ng mga aswang. Sa bagay, posible nga yun. Dahil di ba noon ay naging usap-usapan na mas pinili niyang maging masama kaysa tumulad kay Cabino na ama niya. Ano, Nay? Teka. Ano po sabi niyo? Hindi naman tatay ni Roman si Cabino, di ba? Anak, tatay talaga niya si Cabino. Lihim na naging magkasintahan ang nanay ni Roman at si Cabino noon. Pero nalaman yun ng asawa ng nanay niya. Dahil sa tindi ng selos at galit, gumawa siya ng kwento para mapasama sila sa mata ng mga tao. Talaga? Kaya pala ganun ka-espesyal si Roman kay Cabino. Pero ano ba talaga nangyari nun, Nay? Bakit hindi ko to alam? Hindi mo alam dahil wala ka naman pakialam sa paligid mo noon, anak. Yung pagsasanay niyo kay Cabino, doon ka lang nakatutok. Pero ako, dahil nagtitinda ako sa palengke, sagap ko ang lahat ng chismis. Hala, Nay, chismosa din po pala kayo? Tumahimik ka. Hindi ako chismosa, ha?
Hindi lang maiwasan na mapakinggan ko mga kwento-kwento. Ang nangyari kasi noon, mismong ang tatay ni Romana ang nag-umpisa ng lahat. Sinabi niyang mangkukulam ang asawa niya. Nandiwala naman yung mga tao. Sinunog nila ang bahay kung saan naroon ang nanay ni Romana. Nung nakita naman na kinikilalang tatay ni Romana ang nangyari, doon lang siya natauhan. Kaya lang huli na. Sinubukan pa ng lalaki na iligtas ang asawa niya. Pumasok siya sa nasusunog na bahay. Pero pareho silang nasunog. Yun, Nay. Yun yung naabutan namin nun. Yung natupok yung bahay nila at namatay ang mga magulang niya. Ang buong akala ni Roman nun, biktima sila ng kawalang hiyaan ng mga tao rito. Pero ang hindi niya alam, kagagawan pala to ng kinikilala niyang tatay. Oo, Lucas. Nay, dahil doon kaya siya naging masama. Kung bakit po mas ginusto niyang gumamit ng baligtad na kapangyarihan dahil akala niya pinagtulungan at pinagmalupitan sila ng mga tao kahit walang mabigat na dahilan. Yun na nga anak ang nangyari. At si Cabino naman pagkatapos na masunog ang kubo ng mag-asawa. Siya naman ang pinagbalingan ng mga tao. Pinalaya siya dito sa sentro ng baryo. Kaya naman doon siya tumira. Sa dulo nitong baryo natin. Natahimik ako. Ngayon ay mas malinaw na sa akin ang galit ni Roman. Hindi lang ito basta paghahangad ng kapangyarihan. Ito ay matinding hinanakit sa baryong naging malupit sa kanila. Pero kahit ganon, hindi pa rin katwiran yun para pumatay siya ng mga inosente. Sige na. Mabuti pa'y umalis na kayo. Gawin niyo kung ano ang mabuti niyong gawin para sa lahat. Basta ipangako niyo sa akin na mag-iingat kayong dalawang magkapatid. Opo, Nay, pangako. Mag-iingat po kami at babalik agad. Mabilis kaming naglakad ni JJ patungo sa simbahan. Pagdating namin doon ay pumasok kami sa simbahan. Matagal na kasing abandonado yun. Kaya malaya lang na nakakapasok ang kahit na sino. Inakyat namin ang simboryo at maingat na kinalas ang pagkakatali ng hindi naman kalakihan at kabigat na kampana. Pinagtulungan namin itong ibaba at iningatan na hindi tumunog. At nang tuluyan na naming naibaba, agad kong sinimulan na ukitan ang loob nito, yung mismong tatamaan ng dila ng kampana. Inukit ko doon ang mga letra na makikita sa medalyon ng San Benito. Ito ang mga sagradong titik na proteksyon laban sa masasama. Habang nag-uukit ako, si JJ naman ang dahan-dahang nagbubuhos ng tubig na pinagbabarang ng medalyon sa bawat letrang natatapos ko. Kasabay nito, pabulong kong binibigkas ang orasyong itinuro sa akin ni Cabino. Nang matapos namin ang lahat, ay maingat ulit naming ibinalik ang kampana sa pagkakasabit. At pagkatapos nun, ay bigla akong kinalabit ni JJ. Kuya, tingnan mo. May aswang sa bahay ni na Ate Halia. Si Halia ay buntis sa baryo na malapit ng mga anak. Totoo nga ang sabi ni JJ. May aswang na umaaligid sa bahay ni Halia. Nakita kong dahan-dahan itong umakyat sa pader. Parang butiki na gumagapang papunta sa bubungan. Kuya, anong gagawin natin ngayon? Mukhang pagkakataon na natin to, JJ, para magkaroon tayo ng sariling kawan. Sige kuya. Ano, tara? Sige, tara. Mabilis kaming bumaba sa tore. Halos lundagin namin ang bawat baitang ng hagdan. At pagbaba namin, tumakbo na kami patungo sa bahay ni Halia. Pagdating namin sa bakuran nila, tiningala ko ang bubungan. Naroon na ang aswang, nakadapa at dahan-dahang binubunot ang mga nipa para makagawa ng butas. Mabuti na lang, naidala ko ang aking pana. Kaya naman, buong puwersa ko tong itinutok sa aswang na nasa ibabaw ng bubong. Si JJ naman, alertong namulot ng bato sa paligid. Sa isang hudyat ko, agad na ibinato ni JJ ang hawak niya sa bahagi ng dingding, kasabay ng malakas na kalabog. Nakuha namin ang atensyon ng nilalang. Lumingon ito sa amin, nanlilisik ang mga mata
at handa ng sumugod. Doon ko na pinakawalan ang aking palaso. Tumama ito sa balikat niya. Umalingaw-ngaw ang isang nakakangilong tili. Nawalan ng balanse ang aswang at bumagsak ito mula sa bubungan. Kasabay nito, nagsisisigaw na rin si JJ. May aswang! May aswang mga kapitbahay! May aswang! Dahil sa gulo, nabulabog ang buong baryo. Nagsimulang magbukas sila ng mga ilaw, bintana at pinto. Lumabas ang asawa ni Halia, pati na ang iba pang mga lalaki sa paligid. Bit-bit ang mga itak na bigay ko. Nakita nila ang nilalang na nakabulagta sa kalsada. Pilit na bumabangon habang iniinda ang palasong bumaon sa balikat niya. Sa gitna ng pagkakagulat at takot, ay nanaig sa asawa ni Halia ang galit. Alam niyang yung mag-ina niya ang punteriya ng aswang. Hawak ang itak na ibinigay ko. Mabilis niyang sinugod ang aswang. Tinaga niya ito sa leeg. Humiwalay kagad ang ulo ng nilalang sa katawan nito. Natahimik ang lahat habang pinagmamasdan ang dugoang bangkay na unti-unting nangungulubot hanggang sa natuyo at naging abo. Kinabukasan ay nagmadali akong nagpunta kina Kapitan para sabihin sa kanya ang mga nangyari at pati na rin ang pagdating ng panganib. Agad naman siyang nagpatawag ng pagpupulong at agad naming ikinasa ang paghahanda. Dahil sa nangyaring yun, naging kampante na ako at nasabi ko sa sarili kong may laban na kami. Samantala, mabilis na lumipas ang mga araw at sumapit na nga ang gabi na kinatatakutan ng lahat. Tumingala ako sa langit at nakita ko ang buwan. Nagkulay dugo na nga ito. Nakapwesto kami noon ni JJ sa itaas ng simboryo ng kampana. Kaya naman, tanaw namin yung nangyayari sa ibaba. Kuya, tignan mo doon sa may gubat oh. Hayaan na sila. Paparating na. Bababa na ako ha. Ikaw na ang bahala dito sa kampana. Saka ito nga pala oh. Hawakan mo ang punyal na to para maprotektahan mo ang sarili mo. Huwag kang matakot kuya. Kaya natin to. Oo JJ. Matatapos din ang problema natin na to. Sige na. Sasabihin ko na lang sa iba na kailangan na maganda. Bumaba na ako agad ng simboryo at pinuntahan ang mga kasama namin na nagkakatipon sa bahay ni na Kapitan. Sinabi kong paparating na ang aming mga kalaban at ilang sandali pa nga ay narinig na namin ang mga pag-alulong ng mga aso. Nag-abang kami hanggang sa nakita ko na ang buong kawan ng mga aswang na tila ba nagmamarcha. Sa unahan nila, naglalakad si Roman. Mas malaki na ngayon ang kanyang katawan at ang mukha niya ay puno ng itim na ugat at mga marka. Nakasabit sa leeg niya ang baligtad na agimat na naglalabas ng nakapangingilabot na aura. Ubusin ang lahat! Huwag kayong magtitira ng kahit isang tao sa baryo na to! Magsasalita pa sana siya, pero nakita niya na kami. Lumabas kami sa aming pinagtataguan at hinarap siya sa gitna ng kalsada. Ano to, Roman? Anong masamang hangin na nagpadpad sa'yo dito? Ikaw pala, aking kaibigan. Bumalik ako dito para magiganti. Uubusin ko ang lahat ng humamak sa pamilya ko. Tama na to, Roman. Nalason ka lang na matinding galit mo. Maaaring nagkasala ang mga tao sa pamilya mo. Pero nagawa lang nila yon dahil sa kinikilala mong ama. Manahimik ka! Wala kang alam dito, Lucas. Nagkakamali ka, Roman. Marami akong alam. At pati na yung tunay na relasyon ninyo ni Cabino. Hindi ba't ikaw ang anak niya? Ang nanay mo at si Cabino nagkaroon ng relasyon nun. At ikaw ang naging bunga sa pagkakamali na yon. Tama na, Roman, tapusin mo na to. Huwag ka nang magasik ng lagim dito sa baryo. Umalis na kayo. Hindi ako maniniwala sa'yo. Kasi ang alam ko lang, sinunog nila ang mga magulang ko. Ngayon naman, ako ang tatapos sa lahat ng mga taong nakatira dito.
Pagbabayaran nila ang pagpaslang sa mga magulang ko. Sa isang kumpas ni Roman, sumugod ang mga aswang at nagsimula na nga ang bakbakan. Ngayon na mga kasama! Sugod! Hindi tayo magpapatalo! Walang aatras! Umiwas ako sa isang kuko na muntik nang humiwa sa mukha ko. Sinaksak ko ang aswang na sumugod sa akin. Tapos yung isa pa ay tinabas ko ang braso. Yung ibang napatay ko, agad na nasunog at naging abo. Nainis si Roman nang makitang nalalagas na ang kanyang mga tauhan. Nanlilisik ang mga mata niyang tumingin sa akin. Pinaghandaan mo to. Pero akala mo ba ay sapat na naging paghahanda mo para talunin ako? Nagkakamali ka, Lucas. Nagkakamali ka. Siya mismo ang sumugod sa akin pagkatapos niyang magsalita. Nagkabanggaan ang mga itak ko at ang mga kuko niya na halos kasing tigas din ng bakal. Roman, itigil mo na to. Hindi ganito ang pangarap natin, di ba? Hindi ganito ang itinuro sa atin ni Cabino. Gumising ka! Pero hindi siya nakinig. Patuloy siyang nakipagtagisan ng lakas sa akin. Malakas siya dahil sa epekto ng buwan. Bawat atake niya ay nagpapayanig sa lupa. Nasipa niya ako sa dibdib, dahilan upang tumilapon ako sa malayo. Naramdaman ko ang lasa ng dugo sa bibig ko. Mahina ka pa rin hanggang ngayon, kaibigan. O paano? Paalam na. Sa impyerno na lamang tayo magkita. Lumapit siya sa akin. Agad ko namang hinawakan ng maigpit ang medalyon ng San Benito at inilabas ko ito. Mabilis kong itinaas at itinutok ito sa nanlilisik niyang mga mata. Hindi mo kami matatalo, Roman. Dahil ang kapangyarihan mo ay galing sa dilim at ang sa amin ay galing sa liwanag. Bade retro, Satana! Sa isang iglap, sumabog ang napakalakas at nakabubulabog na puting enerhiya mula sa medalyon. Ang mga mata ko! Anong ginawa mo? Sinabi ko na sa iyo kanina, Roman. Huwag mo nang ituloy ito, hindi ba? Pero matigas ang ulo mo. Paano? Paano mo nagawa ang mga to? Isa ka lang tanga-tanga at mahinang antingero doon. Wala kang laban sa ibinigay na kapangyarihan sa akin ng kadiliman. Diyan ka nagkakamali, Roman. Hindi lang sa lakas ng enerhiya o kapangyarihan na susukat ang lakas ng isang antingero. Sa pakikipaggera, kailangan ng diskarte, ng utak at ng tamang estratehiya para magapi ang mga kaaway. Yun ang tunay na lakas. Hindi totoo yan. Hindi mo ako matatalo! Inilabas ni Romana ang kanyang baligtad na agimat. Ang kulay itim na bato ay nagsimulang maglabas ng parabang mga galamay na usok na pilit bumabalot sa paligid niya. Sinubukan niyang labanan ng liwanag na nanggagaling sa medalyon ko. Lalamunin ang dilim ko lahat ng liwanag na yan! Walang kwentang San Benito mo! Nakita kong unti-unting dumidilim ang paligid namin. Totoong malakas ang kapangyarihan niya. Pero hindi ako nauubusan ng diskarte. Alam kong hindi sapat na itapat lang ang medalyon ko sa kanya. Kailangan kong gamitin ang mismong puwersa ng dilim niya para talunin siya. Sige lang, Romana. Sige lang. Ibuhos mo pa lahat yan. Anong ibinubulong-bulong mo dyan? Natatakot ka na ba? Nakikita mo na ba kung paano kung lalamunin ang buong baryong to? Hindi takot ang nararamdaman ko, Roman. Lungkot. Lungkot para sa'yo. Dahil hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan kung paano gumagana ang tunay na anting-anting. Salip na itulak palayo ang itim na usok na bumabalot sa akin.
Dahan-dahan kong ibinaba ang depensa ko. Hinayaan kong dumikit ang dilim niya sa medalyon ng San Benito. Ayan na! Ayan na! Wala na ang liwanag mo! Wala ka ng silbi, Lucas! Wala ka ng silbi! Pero hindi alam ni Romana na yun talaga ang plano ko. Ang medalyon ng San Benito ay parang salamin. Kapag hinaluan mo ng matinding dilim, mas lalong nag-aalab ang liwanag nito sa loob. Hinintay kong maubos ang itim na usok sa paligid niya at mapunta lahat sa akin. Nang maging itim na ang buong paligid ko, doon ko binitiwan ang isa ko pang alas. Ngayon, Roman, tikman mo ang balik ng lahat ng galit na inipon mo! Muli kong binanggit ang dasal ng San Benito, ang crux sacra sit mihi lux, na ang ibig sabihin, ang banal na krus ang maging liwanag ko. Sa isang iglap, ang itim na usok na dapat ay lalamon sa akin ay biglang nagbago. Hindi na ito madilim, kundi naging puting apoy. Ang ginawa ko, hinayaan kong pumasok ang lahat ng masamang enerhiya ni Roman sa loob ng aking medalyon at doon binaligtad ko ang puwersa nito. Ang lahat ng galit at dilim na pinalabas niya ay ginawa kong purong liwanag at mismong atake ni Roman ang ginamit kong gatong para mas lalong lumakas ang kapangyarihan ng San Benito. At dahil din dito, biglang nagliwanag din ang mga itak at punyal na hawak ng mga tao sa baryo. Tila ba naging karugtong ng kapangyarihan ng San Benito ang mga yon. Dahil dito, mas naging madali para sa mga kapitbahay ang pagpaslang sa mga aswang. Isang hagupit lang ng talim, agad na nagliliyab ang mga halimaw at nagiging abo. Walang hiya ka, Lucas! Walang hiya ka! Tama na, Roman! Ang puting apoy ay naglabas ng isang malakidlat na liwanag at tumama ito sa dibdib ni Roman. Nabasag ang kanyang agimat at nagkapira-piraso. Ang agimat ko! Hindi maaari! Hindi maaari ito! Dahil sa lakas ng pagsabog, tumalsik si Roman ng ilang metro at malakas na bumagsak sa gitna ng kalsada. Kasabay nito, ang mga aswang na nasa paligid ay unti-unting nanghina at naging abo dahil nawala na ang kapangyarihang nagbubuklod sa kanila. Nilapitan ko si Roman na hirap nang bumangon. Roman, makinig ka. Hindi ka likas na masama. Alam kong masakit ang nangyari sa pamilya mo. Pero may puwang pa para magpatawad ka at patawarin. At para magbago. Magbago? Pagkatapos ng ginawa nila? Hinding-hindi, Lucas. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat! Sa isang biglang galaw, iwinasiwas ni Roman ang kanyang matalim na kuko. Hindi ako ang tinatarget niya, kundi si Kapitan na nakatayo malapit sa kanya. Akmang sasakmalin niya na si Kapitan nang itaas ko ang kamay ko bilang hudyat. Ang kampana, JJ! Ngayon na! Umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana. Sa bawat kalembang, napasigaw si Roman sa sakit. Napapahawak siya sa kanyang ulo at nanginginig ang buong katawan. Nakita naming unti-unting nagbabago ang itsura niya. Ang mahahaba at maiitim niyang mga kuko ay bumalik na sa normal na kamay ng tao. Itigil niyo yan! Itigil niyo yan! Tama na! Tama na! Maawa kayo! Tama na! Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang bulto ng tao ang biglang lumitaw mula sa dilim. Nagulat ang lahat nang makilala namin kung sino yun. Si Cabino. Mabilis niyang nilapitan si Roman at niyakap ng maigpit ang kanyang anak.
Anak, tama na! Tama na, Roman! Nandito na si tatay! Bitiwan mo ako! Kasalanan niyo to! Kasalanan niyo ang lahat! Alam ko, anak. Patawarin mo ko dahil wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ako. Pero wag mong ubusin ang buhay mo sa paghihiganti. Masakit mawalan, pero mas masakit ang mabuhay sa dilim habang buhay. Anak, Roman, maawa ka sa sarili mo. Maawa ka sa nanay mo. Hindi niya gustong makita kang nagkakaganyan. Huwag mong sayangin ang kaluluwa mo, anak. Sa pag-alo sa kanya ni Cabino, unti-unting kumalma si Roman. Napahagulgul na lang siya sa balikat ng kanyang tunay na ama. Hanggang sa tumingin sa akin ang matanda. Lucas, iho. Nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo na ang anak ko. Ako na ang bahala sa kanya mula ngayon. Itatama ko ang lahat ng naging pagkukulang ko. Pabayaan mo lamang ang anak ko. Sige po, Cabino. Pagbibigyan ko kayo. Pero siguraduhin niyo lang po na hindi na po siya babalik sa paggawa ng masama. Oo, Lucas, pangako. Pinapangako ko yan. Babaguhin ko ng tuluyan ang kanyang pagkatao. Maraming salamat sa iyo, Lucas. Inalalayan ni Cabino ang nangihinang si Roman paalis. Sinundan nila ang daan patungo sa dulo ng baryo. Habang naglalakad sila palayo sa amin, unti-unti na ring sumisikat ang araw sa silangan. Tapos na ang gabi ng pulang buwan at masaya ko dahil ligtas na ang aming baryo. Matapos ang labanan, ginamit namin ang dagta ng puno para gamutin ang sugat ng lahat ng mga sugatan at pinainom upang maalis ang kamandag ng mga aswang. Samantala, lumipas ang ilang buwan. Matapos ang madugong gabing yun, bumalik na sa normal ang buhay ng lahat sa aming baryo. Dahil sa nangyari, ay naging mas matibay ang samahan ng mga tao. Pero isang araw, nabalitaan na lang namin ang isang malagim na balita mula sa dulo ng baryo. May natagpuan daw silang mga bangkay doon sa may bakuran ni Cabino sa mismong ilalim ng malaking puno ng dita. Pagdating namin doon ni JJ, halos hindi kami makalapit dahil sa nakakasulasok na amoy na kumakalat sa hangin. Isang buwan na pala silang nandun, kaya hindi na makikilala ang kanilang mga muka. Ang mga katawan ay maitim na, lobo na ang mga tiyan, at halos matunaw na ang laman dahil sa mga uod. Nakilala na lang sila sa kanilang mga suot na damit. Nalungkot ako para sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Cabino para maisalba ang anak niya, nilamon pa rin sila ng malupit na tadhana. Inilibing namin sila ng maayos sa kanila mismong bakuran. Ako naman, ganun pa rin. Tuloy ang buhay kasama ang kapatid kong si JJ at ang mabait kong nanay. Tinanggap ko na rin na ito talaga ang tadhana ko. Hindi na lang ako basta-bastang panday ngayon. Isa na akong antingero na tagapangalaga ng San Benito at permanenteng nakatalaga bilang protektor ng aming baryo. Pagkatapos ng madugong labanan, nagluto ng masarap si Nanay Meli. Bilang aming selebrasyon ay salo-salo kaming kumain. O sige mga anak, kumain na kayo. Mainit pa yung tinola. Pinaghirapan ko yan para sa inyo mga anak at siguradong masarap yan. Oo nga po na, ang sarap. Para ngayon ko lang po ulit nalasahan ng ganitong luto nyo Pagkatapos po ng matinding labanan. Hindi naging madali, JJ, ang lahat. Pero kinaya natin.
dahil nagtulong-tulong tayo ng ating mga kababaryo. Oo nga kuya. Alam mo, akala ko nga nun, hindi na tayo makakabalik dito sa bahay eh. Lalo na nang dumating si Roman. Si Romana. Sayang siya. Hindi ko alam. Nahahantong sa ganito ang lahat. Abay, napakabait niyang bata dati. Ako nga rin na nangihinayang. Biruin niyo. Siya pa mismo ang nanguna sa mga aswang. Parang binaliwala niya ang lahat ng mga itinuro sa amin ni Cabino na kanyang ama. Pero kuya, bakit kaya no? Bakit niya pinili yung ganong landas? Alam mo, may mga tao talagang pinipiling talikuran ng liwanag, JJ. Kahit alam nila kung ano ang tama. Kuminsan din, nadadala sila ng galit, inggit, o kapangyarihan. Ganun na ganun ang nangyari kay Roman. Ay nako, tama na yan. Huwag na nating isipin ang nakaraan. Ang mahalaga kayo mga anak. Pinili nyo ang maging mabuti. Pinili nyo ang tama. At nagtagumpay kayo. Ipinagmamalaki ko kayong dalawa mga anak. Lalo na, alam ko, na ipinagmamalaki kayo ng inyong ama. Kuya, ano na po ang sunod nating gagawin? Ano ng plano? Hindi pa tapos ang laban, JJ. Marami pa rin panganib sa baryo. At kailangan tayo ng mga tao. Hindi tayo dapat magpakampante. Maaaring may mga aswang pa rin na posibleng umatake sa ating baryo. Ibig sabihin kuya, tuloy pa rin tayo? Makikipaglaban pa rin tayo sa mga aswang kapag may sumalakay dito? Siyempre naman. Bilang magkapatid at bilang mga antingero, ipagpapatuloy natin ang nasimulan ng tatay natin. Pero mga anak, palagi kayo mag-iingat sa mga laban nyo. Hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Pero yun nga, hindi nawawala ang pananampalataya ko sa Panginoong Diyos na palagi niya kayong babantayan at gagabayan at ilalayo sa mga masasamang pangyayari. Nay, hindi po kami mawawala. Pangako yan. Tulad nga po ng sinabi nyo, hindi po kami pababayaan ng Diyos at ng aking sambinito. Tama po si kuya, Nay. Hanggat magkasama kami, hindi kami matitinag. Kahit ilang aswang pa yan, tatapusin namin silang lahat. Hala, sige na. Kumain pa kayo ng kumain. Kailangan nyo ng lakas. Dahil marami pa kayong haharapin. Oo nga po, Nay. Kasi bukas, baka may bagong laban na naman kami. At handang-handa na tayo, JJ, di ba? Oo, kuya. Handang-handa na ako. Ay nako ang mga anak ko. Manang-mana talaga kayo sa ama ninyo. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. At sana may natutunan po kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan ay pinatutunayan lamang na napaka-importante ng pagkakaisa at ng buong baryo. Kapag ang bawat isa ay handang umalalay, makinig at magsakripisyo para sa kapwa, walang dilubyo o anumang puwersa ng kadiliman ang makakapagpabagsak sa kanila. Sapagkat sa sama-samang pagkilos at pagtutulungan, nagiging matibay ang bawat takbang at nagiging malinaw ang landas tungo sa tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat, dapat nating tandaan na ang paghihiganti ay hindi kailanman magiging sagot sa anumang sugat o galit sa puso. Tulad na lamang ng nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Yun ang sabi ng Panginoon sa Roma 12:19. Kaya't sa halip na pairalin ang galit, piliin nating magtiwala sa katarungan ng Diyos at manatiling matuwid sa ating mga gawa. Mas piliin nating maging mabubuting mamamayan sa araw-araw, sapagkat sa pamamagitan ng ating mabubuting gawi,
unti-unti nating naitataboy ang anumang anyo ng kasamaan. Tandaan natin na ang liwanag ay hindi kailanman nagagapi ng dilim. At ang mga pusong tapat at mabuti ay hindi kailanman kinakapitan ng kahit na anong kadiliman. Sa pagkakaisa at kabutihan, lagi tayong mananaig. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, comment at share dahil ito po ay sadyang napakalaking tulong para po sa aking mga channel at para mas marami pa tayong mapakinggan na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang daan tungo sa kaluwalhatian ng ating mga buhay.